Hello po sa lahat mga idol, mga ka-fitness journey, yung mga followers ko at mga hindi followers na nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. 31st of December 2023. So, huling workout po tayo sa taong ito. Ang aking program ay squats, deadlift, at bench press lang. Saka yung aking cool down exercise. So, kung napapansin po ninyo, sa mga nauna kong video, hindi talaga ako nagbubuhat ng mga pang bodybuilding kasi hindi po ako bodybuilders, nagma-martial arts po ako. At kaya yun po yung aking pinapractice. Sa mga nagba-bodybuilding, bodybuilders, talagang science po yun. Napakaganda, napakatyaga nila. Mahirap yung ginagawa nila and they deserve respect. So, pero kung sa akin, kaya ko, hindi po talaga pang bodybuilding yung aking workout. So, umpisahan po natin sa warm-up. Kailangan talagang warm-up. So, ito na. Deadlift. I am doing deadlift 5 by 5. So, 5 repetition, 5 set. So, this is my first set. Para safe, ginagamit ako ng trap bar. Trap bar tawag yan. Kaya, madaya. So, hindi naman kasi kailangang palakasan yung minsan, pagbubuhat. So, second set. Ito na yung aking second set. Okay. 1, 2, 3, 4, and last one. Okay, 5. So, ang tawag po dyan sa mga ginagawa ko ay mga compound movements. At ito na yung naggamit na ako ng belt kasi naramdaman ko kailangan kong protektahan yung aking likod medyo masakit eh. So, compound movements po yan, hindi po isolation movements. Yung isolation movements, yung titirahin mo yung mga muscles. Halimbawa, dumbbells, magpo-focus ka sa biceps or triceps, ganyan. O magpo-focus ka lang sa mga parts ng legs. Pero dito, sa mga exercises na ito pang 4th set ko ito. Gagamitin mo lahat yung mga muscles sa katawan mo. So, yeah, second to the last set yun. Tapos isa pa. Lilipat na ako sa kasunod na exercise. Yan. Okay, last set. At sa squats, sa deadlift, nagagamit mo yung back muscles mo, yung mga legs mo, yung core. So, maganda pong exercise ang deadlift. Pero, isa siya sa mga mahirap na exercise. Squats, yan ang kasunod na exercise ko. Squat rack ang tawag dito sa machine na ito. Maganda ito kapag ikaw mag-isang nagwo-workout. So, yung hawak-hawak ko na yon ay tinatawag nilang spotter arm. So, pansinin ninyo mga kasama, yung mga bago na nag-workout, napapansin nyo ba yan? Ina-adjust nyo ba yan? Papakita ko sa inyo ang silbi niyan. Halimbawa, mayroon kang heavy load, at nakaayos yung spotter arm mo, babagsak. At least may sasalo doon sa bigat. Pero, tingnan natin ang mangyayari kung hindi nakaayos yung spotter arm. Mahalaga ito, tignan ninyo yung mga bago na hindi pa nakakaalam, bago sa gym. Halimbawa, may heavy load ka, bumigay ang tuhod mo, ayan ang mangyayari sa'yo. Maka-crash ka doon sa ilalim, So, dapat talaga i-check yung spotter arm ng squat rack na yan bago mo gamitin. Lalong-lalo na kung ikaw ay mag-isang nag-exercise. At maganda kung hindi ka pa sigurado, gumamit ka ng machines kapag mag-isa ka lang na nagwo-workout kung wala kang tao na spotter. So, iayos natin yung spotter arm bago tayo mag-umpisa. Mag-isa lang ako sa gym. At safety first po mga kasama. Mahirap ma-aksidente. At umpisahan natin.
First set. Nakaharang yung ano sa akin uh, plate na yan. Nilagay ko kasi yan dyan kanina sa taas. Kaso lang, sobrang mabigat. Hindi natin kaya. Huwag magyabang kapag hindi kaya. Bawasan yung plates. Ego lifting ay nakaka-aksidente. Ego lifting tawag doon kapag ikaw ay gusto mo lang ipakita. Lalong-lalo may video. Ipapakita mo na malakas ka. Ayun. Naka ma-videohan pa na ma-aksidente. Okay, second set. 5x5 ulit ito. 5 repetition, 5 sets. Okay, squats. Specific sa pang strength yung mga exercises ko po. Pero pampalaki na rin siya ng pampalaki rin siya ng mga legs. Palaki siya ng mga muscles sa puwet, yung mga girls na gusto magkaroon ng maumbok na behind yan, magandang exercise. Third set. Laki nung mga hita ko, no. Ang laki nung ano ba yung tawag diyan? Calves. Genetics po yan. Hindi po yan nakuha sa gym. Although nakatulong sa gym, pero genetics yan. Yung mga igurot dyan, hello po. Kumusta ang mga butoy? Yan, pang fourth set. Last set na to, last set. Okay, last set. Yep. Last one. Sarap. Okay. So, dito na tayo sa ating huling exercise, bench press. Hindi na to 5x5. So, hanggang maramdaman ko lang na mahirap nang iangat dahil wala akong spotter, wala akong kasama. At ayan. 3 set lang to. Slowly. Then, slowly din ang pagtaas para maramdaman yung ang pag-slow yung pagbaba, pipigilan mo talaga negatives para taas baba yung yung tama niya sa chest. Bench press talaga yung pinaka-common na exercise na ginagawa nila. Ginagawa ng halos lahat. Okay, last first set done. Okay, go tayo sa second set. Ang bench press ay na exercise para sa chest. Okay. Kapag tama yung ginagawa mo, gaganda yung hubog ng iyong chest. So, minsan, nung bago-bago ako, pag nag-chest ako ng ganyan, nararamdaman ko sa likod ko, which is, yun ang resulta ng maling buhat. So, let's go to the third set and last set na to. Okay, tamang-tama lang, pantay, hindi ibabagsak sa chest. So, pumili kayo ng timbang na appropriate sa inyo. Kung mayroon kayong spotter, pwedeng medyo yung mabigat at para mayroong tutulong sa inyo. Okay, so yan na po yung ating exercises. Cool down exercise. Ang tawag dito ay dead hang. Bakit dead hang? Ayan, ganyan lang. Bibitin ka lang. Sino ang gumagawa ng exercise na ito?
Kadalasan hindi to ginagawa. Pero challenge ko dun sa mga first time na gagawa nito. Basta bitin lang kayo doon, relax. Ang challenge ay bumilang kayo ng 15. 15 seconds, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ganon. Yan, dead hang din ito. Medyo close lang yung grip. Pinapalakas nito ang grip. At para sa akin, pinakamaganda talaga yung marirelax niya yung yung likod mo. Sarap sa pakiramdam kapag nababanat yung sa likod. Lalong-lalo kung ganyong exercises, back exercises, medyo masakit. May tama sa likod. Yan. Masarap yan sa pakiramdam. Okay. Okay, last set ng dead hang. Yan lang. Kuha kayo ng tuntungan. Huwag kayong tumalon. Para hindi mabigla. Dahan-dahan. At bitin ka lang dyan siya ng ganyan. Hanggang bumigay yung grip mo. Ayan, sarap. Tapos na ang ating exercise.